tayo to serve the Lord and to worship Him in spirit and in truth. So I know that lahat po tayo prepared na ang bawat sa atin, prepared na ang heart natin, prepared na ang ears natin. At we are here to be with God, so there's joy with everyone as we serve Him this Sunday. And to begin with, let's sing 142, I'll put Jesus first in my life. Yan po, tayo po lahat, first, di ba? Sabi ng Panginoon, seek ye first. Yan. So ngayong Sunday, let's seek the Lord. Let's put Jesus first in our life. The world sing, the world all about me is thou no argument. His pleasures bring pain, His wisdom, His faith. I see a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died, my salvation to me. He went in my stead, took up and bled. Redemption compels me to give up for sin. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. I know there's a home for the ransom and blessed when death is no more.
order tayo amin dayo tayo dito sa kahat. O ang aming nanganita, kalimanin mo na ako. Yung daw, katibon-tibon kami ako, ito lugar mo kapatid kalimanin mo na ako. Isang teknologi mo yung sistema ng atin. Kaya lumamay at sasabuhan yung tinupagin. O ang pagindisyonan mo kami sa kami kastarpitin, ikaw di umitat sa daw. Kaya bigitihan ng mga kailanyaman, di asundan, di nagbibiyak drama. O ang marami na puso-pusohin ang pinasta, mawatayan namin ay maawatan, ibuhay kapsate. Kusimbulan na prinsipal talaga. O ang bendisyonan namin, iglesia kami kasama pupunto sa o. Bendisyonan ako, kami di pamilyami, nang naguna ako, hindi hambay mga tao, din ako ni Jesus. O ang pangwala nila puso ni pangkamunod ni kami sa mga kanila ay kumawatan, kaya kami na aangitin, kita kami na pagulitan na kanyaman na sasaukan. O ang mga bendisyonan, hindi uubig ni na nangunay tapos para sa aking kampo na apoy. Nananay ang kagin sa salong at ang mga kamutin sa lampas ng lumen mo. Mag-utal lumen ako, igayanda ang identikinagbibiyag ka. Bendisyon namin ako, iglesia ng naskasama, ikinunod sa oong kasabi ng bibig. May naskasama ako, dito'y lugani, kahit na lumaduma lugar ng naguna ako, ibagasin ko tao. O ang nagasakuhan, sabteng, pinagsasakuhan, pinagbibiyag ni, binggit ka kita ahawin, kakaharan ni Ama. Idaran na kami Ama, di na siya kadalaran niya. Di na kami magbibaybayan, di na kami mapanawan. O Ama, bendisyonan itong kami sa kadalami maning Ama. Pag-ain, isang sagawanin ko, pag-ain na nalang ng Senyor Jesus. Bendisyonan men ako ito, tapahawagin ang yaman, pakahawag mo kami. At ayaw na kami kumamit ako, di pa nawin mo. Hindi pa ayaw mo kami Ama, di asi, doon mo, ayaw mo kami Ama. Sa kami rin ang may paayaw mo kami, di tayo na ako, muslim kapya. Itong gagawin sa kadalami ng nanahon na nagipang pamilya ni Ama. O Ama, aglubo ni kayo pinagawa kayo, di pang pangulong kami manila po, tigas kasabuhan, tagmamay, isong sa mga ng kaya kadayuri kami Ama, nanyaman ang mga basuran, pagdaksang isang bata, kakas ka amin kita tao ng nanahon ng demonyo, hindi masuron na, di kalamitan Ama ng nanahon na ako, hindi magbagyong hingin gayayos, na duwa-duwa sa kirang, kaya bising Ama, ng nanahon na ako, hindi magkuha. Bendisyon ang pagkakami sa kanalamin, bendisyon ang bigiti. Kapsat ni pamati, nasilid kadalamin nalayin ni kahumami, kastangitan ako ipagigyan ni kayo mga idadaon ka kami, kaya okay pa ipin pangpuso ang kadalamin. Subuhin ng kikaama, hindi talaw, kaya kenloya, na patinanayan sa gusto ang huli, daw natin yung magpakasaw nito. Amen. Take my hand and lead me. I want to lead, sing, I want. Dear Lord, for thee, oh, give me every day a faithful servant, let it be along the rugged way. Take my hand and lead me, and
Thy mighty arm, thy strength will keep me whole. Take my hand, lead me anywhere you lead me. With the Spirit feed me till I'm safe at home. Let me stay thy Spirit fill, increase my courage, Lord, to walk by faith and not with sin. Directed by thy word, take my hand and lead me anywhere you lead me. With the Spirit feed me till I'm safe at home. Let's now prepare our hearts and our minds that we'll be able to grasp everything that we'll be hearing this day through the Word of God through our through His servant, Brother Mark. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Good morning po. Mahina kasi yung pagbati ko kaya so, ito po, katatapos lang ng New Year tapos nasa huling linggo na naman po tayo ng January. Parang napakabilis po ng panahon. So, our time is 10:20. Ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po'y lahat na nandito. Kasama po natin sila Brother Odie and Sister Tess. So patuloy po natin sila ilagdag sa ating panalangin. And pagpamanit po kasi medyo sumasagit din yung ulo ko, parang sumasabog. So tulungan niyo ako sa ating pag-aaral. Sana'y itong ihanda ko po ay makatulong po sa pangunawa po natin sa mga halimbawa ng mga characters o yung mga tao sa mga nakaraan. So, nakita ko natin dito sa ating harapan is patungkol po kay David. Yan. Sino po nakakakilala kay David? Yung taga-Solana, yung taga-Bilya, yung kilalang-kilala nyo. So, last week, nabanggit po natin patungkol kay David, di ba? Yung pinakaunang istorya ni David, ano yung ating pong nakita tungkol sa kanya? Pagpatay kaagad, di ba? About healing, di ba? Pagpatay sa kalaban ng mga Israel na pinangalan ng si Goliath. Kaya nga, pinagbawalan siya na magtayo ng templo dahil nga sa kanyang mga kamay, sabi po niya doon is puro dugo. Kaya ipinagkatiwala kay Solomon yung pagtatayo ng kapilya. Dahil nga po sa pangalan niya na peaceful. Ayun yung ibig sabihin ng pangalang Solomon or Shalom. So ngayon po mga kapatid, sabi po dyan, learning from the past about David. So medyo mahaba po yung kapitulong yan, pero paiksihin na po natin. Dahil titignan natin from
2 Samuel chapter 11 hanggang doon sa chapter 12 sa verse 23. Yan, sa Romans chapter 15 verse 4, alam naman po natin yung nasa sulat, nasabi po dyan na yung mga nakasulat nung nakaraan ay para po sa ikatututo po natin. Diba? Kumbaga, sa panahon po natin ngayon, hindi lang naman Old Testament yung isipin natin na for our learning, kahit nga po yung pinag-aralan po natin kanina, napaganda po ng ating Bible study, para din po sa ikatututo natin yung mga bagay na yun. Makakatulong po sa bawat isa po sa atin na lalong magtiwala sa Diyos sa lahat po ng mga pagkakataon. Diba? At ganoon din, may encourage tayo na magpatuloy na maglingkod po sa Kanya. So ngayon po mga kapatid, wala na pong ibang introduction. Diretso po tayo doon sa verse 1 ng 2 Samuel. So kung may mga Biblia po kayo mga kapatid, hindi ko na ilagay yung kabuuan ng mga kapitulo dyan. So titignan po natin. Hindi po natin babasahin lahat dahil yung iba, alam na po natin yung patungkol sa kwentong ito. 2 Samuel chapter 11 sa verse 1, sabi po dyan, David was expected to be somewhere else. Bakit? Ano ba mababasa natin sa verse 1? Sabi po dyan mga kapatid, sa 2 Samuel chapter 11 verse 1, in the spring of the year, sabi niya, that the time when kings go out to battle. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung sinabi niya dito. Kasi ang word na napansin ko dito, the time when kings go out to battle. Parang sinasabi niya dito na mayroong panahon na kung saan nagkakaroon ng pakikipagdigma, pakikipaglaban. Kailan? On the time of spring. Diba? So, ano ba yung spring? Yung panahon na hindi gaano mainit, hindi gaano malamig. Diba? Sino bang gustong makipaglaban kapag nag-snow? Wala, diba? Kawawa lahat, delikado. Kapag sobrang init naman, dehydration ang kalaban mo doon. Dahil hindi naman 1 day, 2 days, 3 days ang pakikipaglaban nila. Buwan, or kaya kung minsan, taon. Diba? Yung sa history po natin, yung World War I or II, mga ilang taon yun. Hindi ko kabisado baka alam ng iba sa inyo. Lalo na yung mga pinanganak na noon, yung mga nakaanas sa World War dito. Sino ba? Huwag na sabihin, baka sabihin matanda na sila, di ba? So, mahabang mga taon yung mahabang panahon yung nangyari doon sa mga pakikipagdigma po nila mga kapatid. Kabalik po dahil dito. David sent Joab and his servants with him. Ano yung sabi sa una? The time when kings go out to battle. Pero anong next na sinabi niya? David sent Joab. Inutusan po niya si Joab. Anong ginawa niya? Sabi po dito, and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Diba yung sinabi ko kanina doon sa verse na yon na yung termino niya, when kings go out to battle, sino si David? The king of Israel. King of Israel. Pero anong ginawa niya? Pumunta siya, nakipaglaban, naiwan siya. Dahil sabi sa verse 1, David remained at Jerusalem. Ma-expect po natin sa verse 1, sabi niya, he should be somewhere else. Hindi siya dapat nanatili doon sa Jerusalem dahil as a king, siya sana ang mag-lead sa kanyang bansa doon sa pagkikipagdigma. Diba? Yun yung kanyang trabaho. Now, sa Proverbs chapter 18, verse 8, sabi po niya dyan mga kapatid, sa New King James, sabi niya, he who is slothful in his work is a brother to him who is a great destroyer. The Holy Spirit tells us mga kapatid na yung pagiging idol, ano ba yung sloth sa Tagalog? Tamad. Pagiging tamad ay kasama ng distraction, kapahamakan. Diba? Doon naman sa Ezekiel, sabi niya, ito yung time kung saan sinasabi yung patungkol sa Sodoma at Gomorrah. Yung sa Sodoma at Gomorrah, sinabi po dyan sa verse 49 ng Ezekiel chapter 16, they had pride. Alam po natin yun dahil nga
kasamaan na lang yung kanilang ginagawa. Wala na silang iniisip na Diyos. Gagawin na lang nila yung gusto nilang gawin. So they are pride. Full of food. Diba? Meron sa kanila lahat. Blessed sila. Kaya ano pang hihilingin nila sa Diyos? Wala na. Meron sa kanila lahat eh. May pagkain na sila. Nagpapakasaya na sila. And abundance of idleness. Ano yung idleness? Walang ginagawa. Wala silang mga ginagawa. So ano naging kasalanan nila doon? Yung walang ginagawa. Dahil wala silang ginagawa, ano yung mga nasa isip nila? Corruption. Destruction. Kung ano-anong iniisip nila na hindi maganda. Di ba? Ngayon nyo, free time is often filled with worthless activities. No experience, sabihin ko na lamang. Nung college po kami, every Friday may celebration. Bakit? Walang pasok kinabukasan eh. So, anong ginagawa? Mga estudyante, ng mga tao, mga nag-opisina, Friday evening. Sige nga, sabihin nyo nga, yung mga hindi talaga Kristiyano, anong ginagawa? Pagka tayo mag-Quran, kahit kapanood, kung hindi pa po ako Kristiyano, Friday evening, celebration yan, hanggang kinaumagahan. Pag-iinom, paglulasing, kung ano-anong mga ginagawa, dahil wala nang gagawin. Diba? Kung ano-ano ng worthless activity yung naiisip natin. Maganon po yung sinasabi po dyan mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Sa mga panahon na wala tayong ginagawa. Ephesians 5:16, sabi niya, we should be wise and not as fools. Not as fools, but as wise. Sabi niya, walk circumspectly, not as fools, but as wise. And verse 17, redeeming the time. Why? Because the days are, maganda yung Tagalog, yung Ilocano niya yun. Ano yung sa Ilocano? Kung dawayan yun, agaramiti, itinaimbag. Nalagti aldaw, dakisdan. So, agaramit itinaimbag, gumawa ng mabuti. Ang tanong mga kapatid, lahat ba ng oras pinakailangan may ginagawa? Hindi naman. Diba? Dahil meron din oras ng pagpapahinga talaga. Ang sinasabi niya dyan, yung time na wala talaga tayong ginagawa. Yung gising tayo, wala tayong ginagawa. Anong gagawin natin? Gumawa tayo ng mabuti. Gumawa ng TikTok. Saan natin nakikita yung mga nag-TikTok na yan. Kung minsan sa gilid ng daan, wala nang pakialam sa mga dumadaan na sasakyan. Worthless activity, mga bagay na yun. Nang hinahagan mo, ano po yung inaasam nila kung bakit nila ginagawa yung mga ganung mga bagay? Popularity. Diba? Gusto nilang mag-isikat, gusto nilang dumami yung kanilang mga followers. Bakit? May pera na sa ganun eh. May pera na sa Facebook, meron sa TikTok. Sino ba nagti-TikTok dito na nagka-pera na? Sa YouTube, yan. Ang dami na nagiging milyonaryo sa YouTube. Kahit kalokohan yung kanilang ginagawa, nagiging millionaire na. Diba? Meron pa yung grupo ng tawag nila is Dakilang Tambay. Di ba lang ginagawa yun? Anong ginagawa nila? Prank na lang. Mga ganun mga kapatid. So, as a Christian, anong dapat ang gawin natin doon sa mga time na wala tayo sa opisina, wala tayo sa eskwelahan? Ano dapat? Doing good. Ano yung doing good? Gumawa ng mga bagay na alam nating mabuti. Ano yung mabuti? Kung nasa bahay tayo, buklatin natin yung ating Bible. Kung nasa labas tayo, kasama natin yung ating mga kaibigan, ibahagi natin yung salita ng Diyos. Diba? Kesa sa makipagkwentuhan tayo ng mga bagay na nakikita natin sa social media na hindi naman totoo. Diba? Iwasan po natin yung mga ganun mga bagay. Sabi ko maiksi lang eh, mahaba. Doon tayo sa next. Ano yung verse 2 hanggang verse 5? He saw a woman bathing. Sabi niya, Bathsheba exposing herself. Sa tingin niyo, sino may kasalanan sa kanilang dalawa? Bakit silang dalawa? Bakit nalimutan
Dahil may verse yan eh. Deuteronomy chapter 22 verse 8. Required yan sa Old Testament, sa panahon po nila. Ewan ko pati sa New Testament. Required na every person or every family na magpapatayo ng bahay, kinakailangan meron silang housetop. Rooftop, bubong. Bubong. Basta yung pwede kang makyat sa taas. And then sabi kasi sa Deuteronomy 22 verse 8, doon sa housetop nyo, kinakailangan may, ang tawag doon, babakuran, para walang mahulog. Bakit? Doon pumupunta yung mga tao. Doon yung may ginagawa sila dati doon. Example na lang sa Acts chapter 10 verse 9. Sino yung mga mababasa po natin dyan? Si Apostol Pedro. Saan siya pumunta dyan? Doon sa housetop ng bahay. Ang ginawa po niya doon. Before umalis sila, ang ginawa niya doon? Siya'y pumunta doon dahil tahimik yung lugar na yon at doon siya nanalangin. Yun yung ginawa po ni Pedro doon sa taas na yon. So, dito sa ginawa ni David, hindi natin pwedeng sabihin na sinadya niyang umakyat doon para silipan yung babae. Hindi. Dahil doon talaga pumupunta si David. Siguro nagmumuni-muni, nag-iisip, o nananalangin. Yun yung dahilan kung bakit siya umakyat doon. Hindi siya umakyat doon para sumilip sa babae. Hindi. Timing lang na nandun yung babae. Ang problema naman doon sa babae, bakit siya pumwesto doon, alam naman niyang karamihan sa mga tao, sa mga time na yun, nasa tuktok ng kanilang mga bahay. Lalo na sa palasyo, kitang-kita lahat-lahat. Di ba? Kitang-kita niya lahat-lahat. So, nakita niya itong babae ito. So, David, sabi niya, cannot be accused of voyeurism or yung paninilit for having been there. Genesis chapter 3, verse 6 and 7. Upon gaining knowledge for Adam and Eve of good and evil, they understand the need to be God. So, yung sinabi ko dyan mga kapatid, tingnan niyo lang mabuti. Isipin nyo, upon gaining knowledge of good and evil, they understand the need to be God. Bakit meron yung good and evil, tapos yun sa baba niya nakalagay yun? Meaning, you need to be clothed because you know it is good. Kung ikaw ay nakahubad, nakikita ng ibang tao, ano yun? That is evil. That is nakedness. Diba? Nabanggit kanina yung TikTok. Ano nangyayari sa TikTok? May damit naman sila. Kulang nga lang. Diba? Yun yung masama doon. Diba? Nagiging masama yun. Dahil, ano nang term sa Bible yun? Yung hindi tama yung panuntanan namin. Immodest, yan, immodest clothing ng tawag doon, which is evil, which is not good. Diba? Kinakailangan magsuot ng tama. Diba? Nagsuot naman sila ng tama. Nagsuot naman si Adan at Eva nung nakita nilang hubot-hubad sila. Pero pinalitan ng Diyos ng tamang pananamit. Dahil doon sa pananamit na kanilang ginamit na improvise galing sa mga dahon, nakikita pa rin yung mga parts na kinakailangang itago. Kaya nagbigay siya ng tamang clothing na matatakpan yung mga parts na kinakailangan takpan, which is kinakailangang sundin or gawin din ng bawat Kristiyano. The next is that he may be struck down and die. Sabi ko sa verse 6 to verse 25. David wants to conceal his sexual immorality. Bakit? Dahil nga, nung nakita niya yung babae, pinakuha niya. Nalaman niya asawa si Uriah, pero wala siyang pakialam. Pinakuha niya yung babae, sabi niya po doon, he laid down with her, tapos, ano next na nangyari? Nabuntis itong si Bathsheba. Para pagtakpan yung kanyang kasalanan, ang ginawa po niya, meron siyang tatlong plano. Meron siyang first and second and third plan. First plan, pauwiin si Uriah, pakainin siya, pauwiin sa kanyang tahanan. Pero nung si Uriah, ginawa niyang kumain, hindi siya umuwi.
Anong ginawa niya? Nanatili siya doon sa pintuan ng hari, ng kaharian ni David. Tinanong mo yung David, bakit hindi ka umuwi? Kaya nga kita pinauwi dito para pumunta ka na sa iyong asawa. Pero anong sabi niya, hindi pwede. Si Joab at ang ating mga kasama ay nandun pa nagkikipaglaban. Hindi pwede na nandun pa sila nagkikipaglaban tapos ako nagpapakasaya doon sa aking tahanan. Kumbaga may guilt sa kanya. So second plan ni David dahil hindi siya nagtagumpay sa una. Second plan, lasingin. Itong si Uriah. Nilasing nga niya, mali naman ni David, sobra naman niyang nilasing. Nakatulog ngayon. Nakatulog ngayon itong si Uriah dahil nasobrahan naman sa pag-inom. O hindi na naman nakauwi. So pangatlong plano niya ngayon, sinabihan niya itong si Joab, kunin mo itong si Uriah. Ilagay mo siya doon sa kainitan ng laban. At pag nandun na siya, iwanan niyo. At yun nga po nangyari, may balita kay David, namatay si Uriah dahil inilagay siya doon sa laban ng leon. Sa Proverbs chapter 26 verse 27, mga kapatid, huwag nating planuhin yung ganitong bagay. Those who intend to harm others will find it to themselves. Huwag tayong mag-isip na ikapapahamak, ikasasama ng isang tao. Bakit? Dahil baka bumalik sa atin. Anong tawag natin doon? Karma. Huwag natin isipin yung mga bagay, mga kapatid. At Proverbs chapter 28 verse 13, concealing one's sin is most unprofitable. What does it mean concealing? Tinatago. Pinagtatakpan yung ating mga kasalanan ay hindi makakatulong po sa atin. Sabi po niya dyan, mga kapatid, sa Proverbs 28 verse 13, if he who covers his sin will not prosper, but whoever confess and forsakes them will have mercy. Sino sa Bible? Yung nalaman na sino sa Bible yung kilala nyo na nagtago din ng kanyang kasalanan at ipinapahamak ng buong bayan? Eh nga, hindi wala akong pa-premyo para sagutin nyo. Si Akan. Yan. Si Akan, nagnakaw siya ng samsam doon sa kanilang mga kalaban. Itinago niya doon sa kanyang tent. Hinukay niya. Talagang itinago niya. On the next time na nakipaglaban itong Israel na ito, anong nangyari? Sabi nung king nila, mananalo tayo. Bakit? Kukunti lang sila. Kaya kukunti din lang yung papupuntahin ko. Yung tama lang. Yung kayang-kayang na ubusin yung kanilang mga kalaban. Pero anong nangyari? Umuwi silang luhaan. Bakit? Talo sila. Ngayon, sabi ng king nila, bakit ganito, Panginoon? Bakit ganito, Jehovah? Natalo kami. Alam naman namin nakasama ka namin. Pero sabi ng Diyos sa kanila, merong isa na may gumawa ng kasalanan sa Diyos. Hanapin nyo. At yun nga po, nahanap itong si Akan. Inago niya yung kanyang kasalanan, pero ano nangyari? Nahanap pa rin, nakita pa rin yung kanyang pagkakasala. At sabi po doon, siya'y pinatay. Binato hanggang mamatay, kasama ng kanyang pamilya. Ang damay pa. Ang damay pa ng iba ay kasalanan niya. Diba? So, huwag nating itago yung ating mga kasalanan, but to confess it to God, ask for His forgiveness. Ito yung nangyari din sa una eh. Sin will take you farther than you wanted to go, keep you longer than you intended to stay, and cost you more than you intended to pay. Nagsimula sa maliit na pagkakamali, nakita niya yung babae na naliligo hanggang sa pinakadulo niya, pumatay siya ng isang tao. Ganun yung kasalanan sa buhay ng isang tao. Napakaliit lang, pero yung maliit na yun, unti-unti lumalaki hanggang sa talagang masama na. And the next, she became his wife. Some will try to justify their sinful marriages by appealing to this example. Bakit? Ano ba nangyari? Nakakommit sila ng isang pagkakamali. To justify their sin, ang gagawin nila? Katulad din ni David, magplano ng masama. Gumawa ng
hindi dapat ginagawa. At madami na po tayong nabalitaan na ganito nangyari. Diba? Siguro alam niyo yung nangyari sa Victory Liner, yung binaril sa harapan. Anong reason? Adultery. Diba? Katulad din dyan, gusto niyang mamatay yung tao. Bakit? Para kalag na sa kautusan. Diba? Ano ba yung sa 1 Corinthians sa Romans chapter 7? Death terminates marriage. Ano lang makakapag-iwalay sa mag-asawa? Death lang. Anong ginawa ni David? Pinatay na lang. Diba? Para kalag na nga yung babae. Sa Mark chapter 10, sabi yan, divorce and marriage is directly forbidden by Jesus. At alam naman po natin yung exemption. Kung isa sa kanila ay mag-commit ng adultery. Diba? So, balikan po natin, huwag natin gagawin na ayaw mo na sa iyong asawa, ipapatay mo na para makahanap ka ng iba. Hindi po ganun mga kapatid. Diba? Still, that is a sin. 2 Samuel chapter 12, verse 1 to 11. Ayan, nasa chapter 12 na po tayo. The prophet, sinong prophet? Nathan. Gladly accused the king of his crimes. Ano yung kwento po dyan mga kapatid? Summarize lang po natin. Si Nathan pumunta kay David at nagkwento ng isang kwento. May isang mayaman at may isang pobre. Yung mayaman, napakarami po niyang alagang mga hayop. Tupa, kung lahat ng mga klase ng mga hayop. Pero yung mayroon na tao, sabi po doon, meron siya nag-iisang tupa lamang. At yung tupang yun, inalagaan niya ng buong buhay niya. Pinapakain niya, sabi niya pinapainom niya. Ito yung napansin ko na pinapainom niya doon sa mismong baso niya. Ganun niya kamahal yung alaga niyang tupa. Pinapainom niya. Tapos, kapag natulog, katabi niya. Parang asawa niya siguro yung tupang yun. Pero ganun niya kamahal. Ganun niya pinapakita yung pagmamahal niya doon sa kanyang alaga. Talagang binibigay niya lahat. Ngayon, itong mayaman, sabi po doon, nagkaroon po siya ng bisita. May dumating siyang bisita. At dahil bisita, kasi siguro Pilipino ito, no? Dahil kapag may bisita tayo, is pinag-ahanda natin eh. So pinaghandaan niya yung kanyang bisita, naghanda siya ng makakain. Yun nga lang, hindi siya kumuha doon sa mga alaga niya. Kinuha pa niya yung nag-iisang alaga ng mahirap na tao. Nung narinig ni David yun, napuno siya ng galit. Talagang sobrang galit niya. Anong sabi ni David? Dapat yung taong yan mamatay. He deserved to die. Yun yung sabi ni David doon po sa mayamang yun. Pero ito yung siguro kapag nanonood ka ng pelikula, ito yung nakakapanindig balahibo na part. Bakit? Nung sinabi ni David na dapat yung tao yung mamatay, anong sabi ni Nathan? Ikaw ang tao yun. You are the man. Parang kay Judas din, no? Nung sinabi ni Jesus, ikaw yun. Bumalik sa kanya. Siguro, yung balahibo niya tumaas lahat, tumigas. Na-freeze siya siguro ng ilang segundo. Diba? Yun. Siya yung gumawa ng pagkakasalang yun. At doon sa pangangaral po ni Apostol Pedro at ni Esteban, ganun din yung kanilang ginawa. Hindi sila natakot doon sa mga audiences nila. Si Pedro sa Acts chapter 2, mababasa po natin doon na sinabi niya doon sa mga tao na nakikinig sa kanya, itong Jesus na inyong ipinapako sa krus. Talagang directly sinabi niya sa kanila kayo yung nagpapako sa kanya sa cross. Si Esteban, ano yung sinabi niya sa kanyang mga audiences? Sinabi niya sa kanila, ang inyong mga amain, meron bang propeta na hindi nila, ano yung English na yun? I-check pala. Tingnan pa mga kapatid. Which of the prophets did your fathers not persecute? Yun yung sabi niya, sa mga amain nyo, sino sa mga propeta ang hindi nila pinersecute? Kayo rin, sabi niya kayo rin
you became betrayers and murderers. Sino sinasabihan niya? Yung mismong kausap niya. Hindi siya natakot sa kanila. Talagang directly sinabi niya sa kanila, mga kapatid. Yun nga lang, alam po natin nangyari kay Esteban. Pinatay siya. Hindi lang naman si Pedro, hindi lang si Esteban, kahit si Jesus. Nung nangangaral siya, anong sabi niya sa mga Pariseo? Face to face, sinasabihan niya sila, kayong mga lahi ng ulubong. Diba yun yung sinasabi niya? Yun yung sinasabi niya sa mga audiences niya, mga kapatid. Wala takot na sinasabi sa kanila. Now, sa preaching naman, 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi niya, no preacher has fulfilled his ministry who hasn't convinced and rebuked. Trabaho ng mga ngaral, hindi lamang mga ngaral, lahat ng mga Kristiyano. Trabaho ng bawat Kristiyano na convince, kahit yung mga kapatiran, and rebuke kung sila man ay nagkasala. Kaninong trabaho po, mga kapatid? Trabaho po natin lahat. Hindi lamang po sa preacher. 2 Samuel chapter 12 verse 12, David meant to keep his sins private, but God would have none of that. May lihim bang na itatago sa Diyos? Hebrews chapter 4. Sabi niya, God sees all and will expose our sins. All are naked, sabi po yan, mga kapatid. Kita lahat ng Diyos ang kahit na anumang pagkakasala na ginagawa ng bawat isa po sa atin. Ecclesiastes 12 verse 14 sabi niya, yung mga lihim natin, ihahayag po niya sa kanyang muling pagpapalik. So wala po tayong maililihim. Kahit na saan man tayo pumunta, kahit saan tayo magtago, hindi natin may tatago sa Diyos yung mga pagkakasala po natin. Next is, tayo maganda naman po dyan. Bagamat siya nagkasala, humingi po siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Sabi po dyan, Jehovah has put away your sin. Nung nalaman niya, nung sinabi ni Nathan sa kanya na ikaw yung nagkasala, sabi po dyan, humingi po siya ng kapatawaran. Hindi na po siya nag-excuse na, ganito kasi nangyari. Hindi na niya sinabi yung mga ganung mga bagay. Hindi na siya nagdahilan. Talagang tinanggap niya na siya po ay nagkamali. Tinanggap po niya na siya po ay nagkasala. Ang tanong, paano siya napatawad? Paano napatawad itong si David? Paano siya nalinisan sa kanyang mga kasalanan samantalang si Jesus hindi pa ipinanganak? Wala pa yung dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Ito pong dalawang verse na ito, gusto ko pong buklatin natin sa ating Biblia. Hebrews chapter 9, verse 15. Ewan ko kung ganun sa Tagalog, pero sa English, ito pong babasahin natin. Therefore, He is the mediator of the new covenant. What is the new covenant? New Testament, the Gospel. So that those who are called may receive promised eternal inheritance, since a death occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. So, ano sabi po niya? The blood of Jesus flowed in every direction from the cross, both back in time as well as in the future. So, ano yung nililinisan ng dugo ni Kristo? Hindi lang tayo ngayon na nabaptize. Kahit sin sila noon na pinatawad ng kanilang mga kasalanan. Yung Romans 3:25. Ganito na po yung basahan ng mga verses. Romans 3:25. Sabi niya, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He has passed over former
former sins. Yung former sins. Yung mga na-commit din nila noon. Diba? Yung mga nagawa din po nila sa pagkakamali noon. Nalinis din po ng dugo ni Kristo. Nung napatawad sila noon. Pero kung hindi naman sila humingi ng kapatawaran noon, wala din na. Hindi rin nakatulong yung dugo ni Kristo sa kanila. Next. Sa verse 14. Ito yung nakikita ng mga tao once a Christian sins. You have given great occasion to the enemies of Jehovah to blaspheme. Sabi ni Nathan kay David. Ano sabi po dyan? He made it convenient for skeptics, mga hindi naniniwala sa Diyos, or sa panahon po natin ngayon, mga hindi Kristiyano, sabihin na lang po natin, to belittle serving God by demonstrating His people are hypocrites. Malala yung example natin last week. Yung example natin yung tao na nag-i-invite, na pumunta, na makipagsamba, tapos on the day of Sunday, nakikita nila na nasa bukid. Na imbes na nasa gimong, nandun siya nagtatanim sa bukid. Diba? Ganon yung sinasabi niya po dito mga kapatid. Na yung mga hindi nananampalataya, yung mga hindi Kristiyano, ang tinitignan nila yung ginagawa natin. Kung nakikita nila na mabuti yung ginagawa natin, maaari na makatulong din sa kanila na maging Kristiyano. Pero kapag yung nakikita nila sa atin is yung masama na mga ginagawa natin, nakakatulong din sa kanila yun. Na hindi gumaya sa atin. Diba? So, Romans chapter 2, we must be consistent. Kapag sinabi mong huwag ka magnakaw, sabi ni Pablo, huwag ka magnakaw. Konti lang. Konti lang. Kung sinabi mo huwag kang mangangalunya, huwag kang mangangalunya. Basta kung anong sabihin mo, huwag mong gawin. At kapag anong sabihin mong hindi dapat gawin, huwag mo gagawin. Ay, example nga ni Papa. Sabihin mo sa anak mo, huwag kang manigarilyo, pero ipalisindi mo sa kanya yung sigarilyo mo. Hindi, ano yun, ginagawa mo, pinapangaral mo. Di ba hindi? Ba? And Matthew chapter 5 and John chapter 13, our influence must be for good. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 5, you are the light of the world. 17, you are the salt of the earth. Light and salt. Anong tinuturo niya po sa atin? Ipakita natin sa kanila yung pagiging tunay na Kristiyano po natin. Na pinapakita po natin yung buhay ni Kristo sa buhay po natin. Yun po sana yung nakikita ng ibang tao sa atin. And tatlo pa, Jehovah struck the child. Napatawad na si David. Pero still, ito yung nangyari. Hindi lang ito eh. Meron pang pangalawa, meron pang pangatlo. Pero yung isa lang yung titignan natin. David was punished with the death of his child. Usahan pa rin po siya kaya napatawad na doon sa kamatayan ng kanyang anak. Sino yung anak niya? Anak niya lang kay Bathsheba. Simula na ipanganak, sabi po doon, nagkaroon siya ng sakit. Malalang sakit. Doon sa verse 16, may ibang pangyayari. Hebrews chapter 12, hindi nyo makita yung picture, no? Si Lots yan. Sino nanood na nag-rewind sa inyo? Si Lots yun. Ano ba yung kwento doon? Halimbawa, tingnan muna natin yung Hebrews chapter 12. God chastens us for our own good. We should learn righteousness thereby. Ano? Punta lang tayo ng konti doon, sa kwentong yun. Ano yung sinabi niya kay ibang pangalan ng lalaki doon si Dingdong? Kaya namatay ang iyong nanay. Itaan niyo ako, mali ako. Namatay yung kanyang nanay doon eh. Simula nung namatay ang iyong nanay, nabago ang iyong buhay. Mas gumanda pa yung iyong buhay. Diba? Na from kawalan, naging napakayaman niya. Sa kwentong yun eh. Diba? So, ibig sabihin pala mga kapatid, merong dahilan kung bakit
may mawawala sa buhay natin. Pero ayaw naman natin kaagad na may mawawala, di ba? Ayaw natin. Pero ang Diyos ay may dahilan kung bakit merong dumarating sa buhay natin. At meron din dahilan ang Diyos kung bakit merong mawawala sa buhay mo natin. Yun ay para sa ikatututo natin. Sabi po yan doon eh. Diba? Yun din naman yung sinasabi sa Hebrews chapter 12. Lahat ng mga nangyayari sa atin, nagkakaproblema tayo, nagkakasakit tayo, para sa ikatututo natin. Para mas lalong mapalapit pa tayo sa Kanya. Para mas lalong, di ba, sabi nga ng mga kasama natin mga preacher, kailan lang nananalangin ang isang tao? Pag may problema na, pag may sakit na, pag may kailangan na. Di ba? Kaya siguro, sabi nga ni si Kuya Jerome natin nagturo doon, kaya siguro tayo binibigyan ng problema dahil nakakalimot na tayo sa Kanya. Nakakalimot na daw tayo sa Kanya, kaya ganun yung nangyayari sa atin. Gusto pa rin tayong ibalik ng Diyos sa Kanya pagmamahal, mga kapatid. Now, 11 na pala. Second to the last, I fasted and wept. Nung nalaman po niya, nung namamatay or nagkasakit yung kanyang anak, ito yung ginawa po niya. Sabi po doon, he fasted and wept. Yung mga alagad niya, mga sundalo niya, pinupuntahan siya, niyayaya siya kumain, encourage siya lumabas, pero hindi niya ginagawa. Nandun lang siya sa kanyang kwarto, umiiyak, nagpa-fasting. For what reason? Nananalangin siya na baka sakali magbago pa ang isip ng Diyos at hindi mamatay yung kanyang anak. James chapter 4, 2 Corinthians chapter 7, kadugtong ng kanina, without remorse, there can be no repentance for salvation. Kinakailangan pagsisihan talaga natin yung ating mga pagkakamali noon. Madali lang humingi ng tawad. Pero yung sincere na paghingi ng tawad, hindi ka makita. But without remorse, sabi niya dyan, there can be no repentance for salvation. Yung talagang gusto mong mapatawad ka, yung talagang gusto mo, talagang pinagsisisihan mo ng gusto, yung mga mali mong ginawa. Yun yung gusto ng Diyos na ipakita po natin sa Kanya. At panguli po mga kapatid, I shall go to Him, but He shall not return to me. Nagtaka yung mga alagad niya. Nung buhay pa yung kanyang anak, hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto, pero nung namatay na, sabi doon, tumayo siya, naligo siya, nagbihis siya, nag-ayos siya, kumain siya. Kayo kaya, ganun yung makita niyo sa isang tao. Baliw siguro ng tao to. Parang ganun yung sabihin niyo, di ba? Parang isipin natin ganun. Parang mas masaya pa siya, napatay na yung kanyang anak kaysa nung buhay pa. Maaaring ganun. Pero yun nga, yung sabi niya, wala na akong magagawa. Nung buhay siya, gumagawa ako ng paraan, nananalangin ako sa Diyos, na bumaling siya. Pero ngayon, pinuhay na siya ng Diyos, wala na akong kinakailang ipanalangin pa. Nagagaling dahil wala na nga siya, hindi na siya babalik. I shall go to Him, but He shall not return to me. Anong ibig sabihin po mga kapatid? Magpatuloy lang tayo. Tayo'y nawalan na. Diba? May mga namatay na tayo mahal sa buhay. Pero ibig sabihin ba nun, mamamatay na rin tayo sa pagtulugsa? Hindi. Magpapatuloy pa rin po tayo. Bakit? Dahil balang araw, makikita pa rin po natin sila. Ezekiel chapter 18, bago po 16, Ezekiel 18:20, walang kasalanan yung bata. Correct lang natin, walang kasalanan yung bata. Ang may kasalanan si David. Ezekiel 18, yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ganun din kabaliktaran. Pero saan mapupunta yung bata? Mga ito na napapag-aaralan natin every time na may mga namamatay.
Ang bata kapag mamatay, he will go directly to paradise. Or mapupunta po siya sa langit. So walang kasalanan yung bata, kaya siya po ay diretso sa paraiso. Sa Luke chapter 16, yung sinasabi ko po kanina mga kapatid, I shall go to him, but he shall not return to me. Why? Makikilala pa rin po natin. Dahil sa Luke chapter 16, the rich man and Lazarus, nakilala nung mayaman si Lazarus nung nandun na po sila sa Hades. Meaning, there is recognition. Espiritu na po sila, hindi na po sila physical na may katawan. Espiritu na po sila, pero nakilala pa rin po niya. Meaning, yung mga nauna sa atin, pag tayo rin po ay mapunta doon, makikilala po natin sila kahit wala na silang katawan, wala na tayong mata, wala na yung physical body natin, makikilala pa rin natin sila as sila nung sila ay nabubuhay pa. Kung gusto mo makita yung father mo pa, ako din. Diba? Lahat tayo gusto natin makita yung mga mahal natin sa buhay, makasama natin sila doon sa panghabang buhay. Paano ba yung pagpapaliyan na sabi ko? Yung buhay na wala hanggan. Gusto natin po makita. Pero paano po tayo makakapunta doon sa buhay na walang hanggan na yun? Yung maging katulad tayo ng Sodoma and Gomorrah, yung maging katulad tayo ng mga taong nagkasala. Sabi nga natin, Romans 15:4, itong mga aral na ito ay nakakatulong po sa atin na makikita natin yung mga mali nila at huwag na natin gagawin. At itatama pa po natin yung mga pagkakamali nila. So, kung gusto po natin mapunta sa langit, huwag natin silang gayahin. Pagkus, itama natin yung mga mali, magpatuloy tayo na maging katulad po ng mga unang mga naging Kristiyano na nakipaglaban sa kanilang pananampalataya hanggang sa kanilang kamatayan. Alam na po natin yung verse, Revelations 2:10. We need to remain faithful hanggang kamatayan. Hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Magandang umaga po mga kapatid. Maraming salamat po sa